papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sadyang nakagugulat ang mga salita ng ating Panginoon. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinababayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka, kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtid ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, siya'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtid ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtid ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran
tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno, ngunit noong sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung kayo yung tatanungin, gaano ba kalayo ang Diyos? O gaano ba siya kalapit? Nasa langit ba? Nasa puso nyo ba? Nasa tabi nyo? Mga kapatid, pagka tinanong din natin yung ating sarili, kung kailan natin huling naranasan ang presensya at pagmamahal ng Diyos, siguro ang maisasagot natin ay noong tayo ay nagdasal
O di kaya naman noong tayo ay nagpunta sa isang pilgrim site, malamang siguro maraming magsasabi na naranasan o naramdaman nila yung presensya ng Diyos noong hinawakan nila yung imahe ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, minsan-minsan nakakalimutan natin na ang presensya ng Diyos ay nasa kahit saang sulok ng daigdig. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, naroon ang presensya ng Diyos. Kaya lang, hindi natin nare-realize minsan ito dahil madalas ang pagtingin natin sa Diyos ay napakalayo. Madalas, ang pagtingin natin sa Diyos ay napakalayo. Pero pinakita naman na ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay bumaba sa langit. Nagpakababa na ang Diyos, kaya madali na siyang matagpuan. Kaya nga ngayong araw, isa sa mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa ay ang katotohanan na ang Diyos naging ordinaryo. Ang Diyos naging ordinaryo at nasa mga ordinaryong bagay at tao. Dahil unang-una, ang Diyos naging karpintero. At ang karpintero ay ordinaryo. At ang Diyos ay naging tinapay. At ang tinapay ay ordinaryo. Kaya siguro yung mga Israelita sa ating ebanghelyo nagbubulong-bulungan. Nagbubulong-bulungan. 'Di ba? Parang yung mga batang inutusan ng nanay at ayaw sumunod. Bubulong-bulong kung ano-anong sinasabi, nagrereklamo, naggagrumble-grumble, nagmumurmur. Mga kapatid, ito ay sumasalamin sa nangyari noon sa panahon ni Moises. At narinig natin noong nakaraang linggo kung papaanong nagbulong-bulungan yung mga Israelita at nagreklamo kay Moises at ibinigay ang tinapay mula sa langit. Ganong konteksto din yung pagbubulong-bulungan ng mga tao. Pero nagtataka sila, nagbubulong-bulungan sila dahil paanong ang ordinaryong karpintero na nakita nilang lumaki at nakasama nila sa kapitbahayan ay nagsasabi ngayon na mula siya sa langit. At yun yung kinagagalit nila. Dahil kiniklaim ng ating Panginoon na siya ay galing sa langit at hindi nila matanggap yun. Pero minsan umaalingaw-ngaw din sa buhay natin yan. Hindi natin minsan matanggap na yung mga bagay-bagay o mga tao ay mula sa langit. Pero mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon, unang-una, ang Diyos naging ordinaryo, naging karpintero, naging tinapay. Kaya pinapaalalahanan din tayo ng katotohanan na ito, na ang Diyos ay maaari nating maengkwentro, makatagpo sa mga ordinaryong sitwasyon, sa mga ordinaryong tao, sa mga ordinaryong bagay, sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya kung tatanungin natin yung sarili natin, kailan ko ba huling nakatagpo? Kailan ko ba huling naengkwentro ang aking Panginoon? Sana madaling sabihin sa atin na, siguro nung nakita ko yung pulubi sa daan. Siguro nung tinulungan ako nung kapitbahay ko. Siguro nung narinig ko yung magandang salita mula sa Biblia. Siguro nung nginitian ako nung nakasalubong ko. Ordinaryo. Nasa ordinaryo din ang presensya ng Diyos. At ang mga bagay na ordinaryong ito, mga kapatid, ay sana magbigay ng pagbabago, maghatid ng pagbabago. Katulad ng tinapay na tinatanggap natin sa Eucharistia. Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi,
Ako ang tinapay na nagmula sa langit. At ang tinapay na yan ay patuloy nating tinatanggap. Yung ordinaryong tinapay ay hindi na ordinaryo. Dahil ito ay naging katawan na ni Kristo. Hindi ba natin napapansin? Linggo-linggo, yung iba sa atin araw-araw tinatanggap ang tinapay na nagmula sa langit. Ang tinapay na tinatawag nating ostya. Ang tinapay na tinatanggap natin. At sana, yung tinapay na hindi ordinaryo, pero sa paningin natin ay ordinaryo, ay magbigay ng ekstraordinaryong pagbabago sa ating buhay. Dahil yung tinapay na yon ay sana magbunga din sa ating buhay. Dahil may epekto yung mga kinakain natin, di ba? May epekto yung mga kinakain natin sa ating buhay. Pag sumobra sa matamis, alam mo na yung epekto niyan. Pag sumobra sa taba, alam mo na rin yung epekto niyan. Pero ang katawan ni Kristo ay kailanman hindi sosobra. Pero sana magbunga. Pero ang bunga ng katawan ni Kristo ay wala sa Kanya, kundi nasa sa atin, nasa pagtanggap natin. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, narito sinasabi ni sa Apostol San Pablo yung epekto, yung bunga sana ng pagtanggap ng tinapay na nagbibigay buhay. Kaya nga sabi niya, di ba? Lahat ng sama ng loob, wala. Ano pa yung bunga ng pagkain ng tinapay na buhay? Walang galit, walang puot, walang nangbubulyaw, hindi nang lalait, hindi nananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait at maawain sa isa't isa. Ibig sabihin, ang bunga at epekto ng pagkain ng nagbibigay buhay ay buhay din. Kabutihan hindi lang sa sarili, pero sa ating kapwa. Mga kapatid, ang paanyaya din sa atin ng mga pagbasa natin ngayon ay magkaroon ng mas malalim na pag-ibig at pagmamahal sa Eucharistia. Magkaroon ng mas malalim na pagmamahal sa Eucharistia, sa tinapay na mula sa langit. At sabi nga ni Santa Clara, we become what we love, and who we love shapes what we become. Ibig sabihin, tayo ay nagiging katulad ng minamahal natin. At ang minamahal natin, ang humuhubog sa atin. Kaya siguro, no, yung mga mag-asawa, habang tumatagal, lalong nagiging magkatulad. Habang tumatagal, lalong nagiging isa. Dahil minamahal ang isa't isa. Kaya din siguro, yung mga naghihiwalay dahil magkaiba. At bakit nagkaiba? Dahil nawawala na yung pagmamahal. Pero kung nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagmamahal sa Eucharistia, sa tinapay na nagbibigay buhay, tayo ay magiging katulad ng minamahal natin. Magiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi nga ni Santa Clara, tayo rin sana ay hubugin, hulmahin ng minamahal natin. Yan ay kung tunay tayo nagmamahal sa Eucharistia. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose, na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang magkasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama na sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila sa kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan, upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Kristong anak mo, na buong pusong nag-alay ng sarili, upang maging pagkaing nagbubigay buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin
upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda ng magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na magpagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang katawan ni Kristo. Mangin. Ang katawan ni Kristo.
Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng hapon. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap ng alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.